have been one body, one group, one intention, one movement, one mission. And I think tonight or this evening we have and we are proving that it's possible. Amen? Amen. So to close, I just want to say that all those who do missionary activities, and that involves Brother Diaz especially, but anyone, according to the system that we have in the message, if you can report properly your activities, and in your heart or because of the circumstance you believe you should be reimbursed, you can. But you need to do it through the system correctly. Sometimes the BOT will say yes, sometimes they will say half, sometimes they will say some, sometimes they will say no. But it doesn't mean that you should not keep trying. As far as God will bless us, we will do our best to take care of our members, especially those who are giving their free time, voluntary service for this holy cause. Okay, so I'm going to call Brother Diaz, Jose, Alba, Brother Casmo, even Brother Ben. He's part of the team. Come to in the front. And then I'm going to ask those who are ministers, Bible workers, DLI, graduates, to come and we will circle them. And we will pray in a special way for them. And as we will ask one of them to pray for us too. So please, come. Good afternoon, my brothers and sisters. At the sunset of the Sabbath is approaching, we are reminded to especially give attention to the manifold differences, whether in the home or in the family and in the church. This afternoon is a part of reconciling ourselves to God and to our brothers. I will make my personal declaration to apologize for my misbehavior and unbecoming conduct that I have done, especially to the Board of Trustees and to some individuals, especially to Brother Cameron. Amen. May God forgive me of all my sins, shortcomings, and failures. And I humbly ask you to pray for me. Furthermore, I will ask forgiveness also to all our brethren who are directly or indirectly was affected of such situations. Amen. May God continue to bless you and give me more courage to continue in the ministry that I believe I am called. I thank also the people who prayed for me and make some initiative for the solutions in one way or another. Amen. As our theme reminded us of all to continue our brotherly love, it is my prayer and fervent hope that such will continue to be our goal from now on and onward until God will finally finish His work in us. Amen. May we have a blessed Sabbath ahead, your brother in Christ. Amen. Taking them away from the association, I hope they will understand me when I come to them one of these days. So if I have not confessed commensurate to the damages that my influence has done, I still expect your full forgiveness and cleanse to you, to restore a devoted service and leads to you my sincerity, to my desire to restore peace and unity which we have before. Amen. I hope. Minamahal mga kapatid. Sa panahon ito ay maalala ko yung aking
sinabi sa unang converse na Bulacan, ang sabi ay, dito ako nakakita ng asosasyon na ang pinakamatagal na usap ay 2 araw at nagpapatawaran na. Remember that, Brother Lulu. Now, Brother Nick, sa tinagal ng pagkakataon na nangyari ito, ay unang-una ang hihingi ko sa inyo ngayon ay ang patawad sa hindi magandang ugali na inyo nakita sa akin sa mga panahon na kayo ay nakita sa akin na talagang ganun ang pag-uugali. Kaya mga kapatid, aking pinagsisikapan na sa loob ng kulang-kulang sa 2 taon bilang hindi bayaran o binabayaran o sinisilduhan na manggagawa ay aking iniisip na ito ang kabayaran ng aking pagkakasala. At sa pagkakasalang ito ay aking naisip na aking iluhod sa Panginoon at pagkatapos, if this will be my last, sabi kong kanya na kung ito ang pinakahuli kong pagkakataon dito sa loob ng asosasyon ito, kailangan makapunta ako. So I requested, nag-request ako doon sa ating mas mataas na papuntahin ako dito at ako'y nakarating sa tulong ng ating mas mataas. At pagkarating na ito, nakita ko ulit, mga kapatid, nakita ko ulit yung aking sinabi sa Bulacan noon, na this is the association that is the true association. Wala na akong masasabi, mga kapatid, kundi ang sabihin ko sa inyo na patawarin niyo ako sa ating mga pagkukulang at pagkakasala sa inyo lahat. Lalo sigit doon sa taga-Ormoc, Mr. Cortal. At pinaka-number 1 ay sa Manila, Brother Ben, Sister Melly. Wala dito. Yes. Maraming salamat sa pagpatawad na inyong ginawad sa akin ngayong hapon. Noon pa man, alam ko na handa ang inyong puso sa pagpatawad. Kung magkakamali ako, mga kapatid, you're free to approach me by hand, by whatsoever approach that you will come. If I still am making mistakes, because humans are prone to make mistakes, but please, paalala, open rebuke is better than secret love. So let me again, let us taste the brotherly love that is written in the Maraming salamat po. Forgiveness is still in this association. Nakita ko yun. Brother Glenn, patawad. Sister, brother, Mr. and Mrs. Milo. Sister and brother Milo. Lahat na mga hindi ko maisa-isa. Brother John, brother, bahala na kung sino man. Mano, patawad po. Brother Bilmore, brother Rippy. Lahat po kayo ay mayroong naitatak na Sister Gila, Aiza, Tatay Waring, Brother Joe, lalo sa inyo, Brother Joe. Salamat po na marami, brother, sa inyong lahat, sa inyong pag-unawa. Ang unawaan ay this is, I repeat, this still is the true association. I mean, the true, many associations, but this is still the best that I have seen in the Philippines. Amen. Maraming salamat po. Hindi pa tayo iniwan ng banal na Espiritu. Amen. Hindi nyo masumpungan ito sa ating iglesia na pinagasnan. Kaya nga, ito lang masasabi ko na yung mga conditioners sa ating mga kapatid ay ating pinasalamatan na sa Panginoon. Kaya lamang, kailangan hanggat mari ay suparin ninyo, mga kapatid, Brother Joe. Alam natin ang mga sa likod ng inyong buhay mula pa noon sapagkat kasama nyo ko. Kaya nga, italangin natin
Dalangin natin lahat na yung mga kondisyon natin ay walang mabigoon. Sapagkat ang aking adhikain, ang aking ninanais ay tumakbo ng may higit pang 10 times double ang improvements, development ng gawain ng Panginoon. Sapagkat yung ang ating takbuhin ay malapit na tayo sa kingdom. Kaya lang nagiging sagapa lang kapag mayroong mga self-interest ang bawat isa sa atin. Kaya dalangin natin. Kaya nga ako hindi na tumanggap para malaman ninyo, hindi sa anumang bagay. Kaya hindi ko na tinanggap ang anumang posisyon dito. Sapagkat ang plano ko naman, ang project ko, ay gusto kong paunlarin yung aming negosyong piano. Para naisip ko kasi, mas malaki ang may magagawang tulong sa association kapag mayroon tayong mas malaking halagang pera. Sapagkat una-una, ang dugo ng bansa, maging association, ay pera. Kaya magdalangin tayo, idalangin ninyo, na umunlad ang aming negosyo, sapagkat kayo rin ang makikinabang, lalo-lalo na po ang ating mga worker. Kaya mga kapatid, at huwag niyo akong sisihin kapag na-feel ninyo, kapag mayroong nabigo doon sa mga conditions, Brother Miguel, I am the one who will be against it. I will be the one to protest if these three could not fulfill their pledges. Sapagkat ang katwiran ko, mga kapatid, kaya nga ako hindi na nagsusuporta dahil sa ating isang kinagisnan, ay sapagkat gano'n nga ang practice, gano'n nga ang buhay nila. Ay kung dito rin ay mananatiling gano'n, ay di babalik na ako doon. Yun po ang aking katwiran, sapagkat yun ay nakasulat. So mga kapatid, magdalangin na tayo, yun ang aking tagubilin. Magdalangin na tayo mula ngayon na ang ating tayo makarating na sa kingdom. Yun ang ating talagang subject, ang ating object. Okay, it's just as what I've explained. Okay, salamat po at uwi na. Magkakaroon man sa Panginoon ng pagkataon na kami ay hindi makakasunod sa isip sa mga kapatid ko ay magkaroon sila ng puso at isip na magsabi sa amin sa tamang pagkataon, tamang panahon, Panginoon, at sila ay makapagsabi sa amin bilang mga kapatid kung ano ang aming Panginoon. Salamat sa pagkawahin. Yung pangako na tawad kapalain na mga kapatid mo ito at gawin niyo po naman ang mga alang-alang sa inyong gawain at sa may gawain namin at aming dinadalangin na mangyayari ito sa tao ito. Dalangin at salamatan. Salamat sa inyo. Dakilang mapagpapagay sa inyo.
gawain na isunod. Kaya nga po sa mga po ito po ay isang kasaysayan na hindi namin makalimutan sa aming buhay. Nanaway patuloy na ito'y maging hudyat ng paglago ng association ito. At ninanais namin ang inyong Panginoon Espiritu ang siyang mananatili sa bawat isa. At ang pagmamahalan, kapayapaan, at pag-uunawaan ang siyang mananatili. Upang kami ay maging ilaw sa aming paligid at maging halimbawa na mabasa ng mga tao na itong association ito, kayo ang siyang pahawak. Kaya nga po kami ay nagtitiwala na walang imposible po na ang lahat ay mabago sa ikasusunod ng inyong gawain. Pagpalain po ang aming mga negosyo. Pagpalain po ang aming mga gawain upang kami ay lubusang magsuporta sa inyong gawain. At ito ay magiging isang kapayapaan na magdulot sa amin na gagawa para sa inyong gawain. Salamat Panginoon sa lahat ng mga kapatid. Salamat sa mga pagpapalang aming tinanggap sa ako pag-ibig na kami ay lumago sa aming pagmamahal sa bawat isa. At mananatili nawa ang Espiritu ng pagkakaisa, pagpakumbaba, at pagkaunawaan. Salamat Panginoon sa ito sa pangalan ng Tangi-tangi po namin pinagpapasalamat o Diyos ang inyong Espiritu na naitaya sa mga oras po ito. Amin pong naputunayan na higit po ang inyong pong kapangyarihan sa lumang kapangyarihan ng Espiritu. Amin pong ipinagpapasalamat sa patuloy Panginoon na inaasahan ang inyong pong pakikisama sa proteksyon ito. At nato Panginoon, inyong po nawang i-bless ang mga kapatid na ito upang mas higit na makapangyarihan, mas higit na kapakipakinabang sa inyong pong gawain kaysa po sa dati, Panginoon. At sa pagitan ng pagbibigay din po ninyo ng mga kaalaman sa amin kami, ay amin pong hinihiling o Diyos na magbibigay ng buong suporta, hindi lamang sa mga panalita, na magiging maingat kami para sa kanila sa mga nakakilala sa kanila, Panginoon, kundi sa pagitan ng mga panalangin na marugtog sa mga panahon na kami po ay magkakahiwalay. At narito amin pong lubos na pinasasalamatan ang inyong pong pagsinig sa aling mga panalangin. Alang-alang at namin Panginoon. Loving Lord, we continue our prayer. We believe that this is the needful preparation for the Sabbath. Amen. And as we forgive one another, we have done our best to love one another, to let brotherly love continue. We have no excuse, Lord, within our hearts and minds as an open book unto the side. Without this, there is this congregation that this Sabbath that we are going to observe from this sunset up to the end of the holy hours will become solemn and be observed with reverence. These are pleas and vows that we utter with our lips before Him. We hope that this will be fulfilled to its fullest. Amen. Based on the brethren, together with their loved ones and their respective homes, families, with their businesses, their farms, and all their livelihoods, all their needs. We hope that we are poor and certainly still we can support the work. Support. May they grace abound amid our shortcomings and sinfulness. We hope that Thou will forgive us as Thou hast promised that
Thou wilt forgive us, Thou wilt bless us, if we humble ourselves and pray. Thou wilt heal Thy people and heal even the lands. Bless the Philippine Islands from the Philippine Division in the precious name of Jesus. Amen. Father of Abraham, Isaac, and Jacob, have mercy over us, forgive all our sins. We are humbly coming before you, asking forgiveness, asking your mercy, and please allow us to enjoy your love. Please, dear God, accept these apologies, this repentance, this request of pardon. Please, in your way, allow us to know that you have accepted, that you have approved, and that you will bless. Bless the ministry, the leadership. Bless those that have decided to live and left everything to serve you. Provide them the means, spiritually, morally, family, economically. Help them to see that there is a God in Israel. There is a God for the Philippines. There is a God that will bless their work. Bless the membership, Lord. Help us to see you in all this. And again, we give the credit, honor, and glory to you. Bless us now that we will separate from this place, but not from your presence. And allow this to be the initiation, the beginning of great things, miracles, and accomplishments according to your will. In the name of Jesus, we pray. Amen. The words of my mouth and the meditations of my heart be acceptable in thy sight, O Lord, my strength and